Carl Jung, when the unconscious became collective. If Freud believed that the unconscious was a reservoir of repressed wishes and unresolved childhood conflicts, and if Adler believed that personality was driven by future oriented goals, then Carl Jung widened the lens even further. So si Freud, ang sabi niya, meron tayong conscious, preconscious, unconscious. Tapos sabi naman ni Adler, ang focus natin dapat sa future. Ito kasing si Freud, sabi niya, you are what happened to you in the past. Sabi ni Adler, you are who you are because of something that pulls you from the future. Pero, pumasok tayo ngayon kay Carl Jung na mas malawak ang pinaliwanag tungkol sa personality. Ang sabi ni Carl Jung, paano kung yung unconscious natin, this is not just something that each individual has. Paano kung ito ay universal? Paano kung meron tayong tinatawag na collective unconscious? Si Freud kasi ang dine-describe niya, bawat tao sa atin merong conscious, pre-conscious, unconscious. Yung conscious level, ito yung kung anong ginagawa mo ngayon, anong nakikita mo, anong naririnig mo, anong naaamoy mo sa paligid, anong iniisip mo ngayon. Yan ang conscious level of awareness. Pero anong ginawa mo nung 30 days ago? Hindi mo kaagad maalala, pero with effort, you will be able to recall it. Nasa pre-conscious lang. And yung unconscious na sinasabi ni Freud, ayun, yung mga nangyari sa'yo perhaps nung bata ka, yung mga nalimutan mo or kinalimutan unintentionally ng brain mo to protect yourself from anxiety, nandun nakatago sa cabinet known as the unconscious. Your repressed memories, your sexual conflicts, and early developmental tensions. So primarily, individual talaga para kay Freud. Tapos, ang sabi lagi ni Freud, yung past mo ang bumubuo sa'yo, di ba? Pero si Adler sabi niya, hindi past, hindi causality, kundi teleology. So future-oriented, yan ang pinaliliwanag ni Adler. Tapos, kumbaga, meron tayong power in order to change who we are. Ngayon, si Jung talagang mas malalim. Sabi ni Jung na sa ilalim pa niyan ng personal unconscious na sinasabi ni Sigmund Freud, meron pang mas malayo, mas matindi, mas matanda na namana natin. Ang tawag ni Carl Jung sa mga namana natin, collective unconscious. So, bago natin maintindihan ang collective unconscious, dapat alam nating i-distinguish ito from Freud's version of the unconscious. Si Freud kasi, ang sabi niya, yung unconscious natin meron niyang repressed memories, merong unacceptable impulses. Sabi naman ni Jung, okay, naniniwala ako sa iyo at ang tawag dito ni Jung, personal unconscious. So, si Freud tinawag niya general unconscious. Sabi ni Jung para may distinction sa gawa ni Freud, tinawag niya ito na personal unconscious. Kayong lahat dito, meron ba kayong embarrassing moment nung high school na hindi mo na masyadong iniisip ngayon? Pero 'pag naaalala mo, naku, naiirita ka pa rin. That is something that belongs to the personal unconscious. But Jung believed that beneath the layer lies something deeper, yung namana, at ito yung collective unconscious. Lahat ng mga brain natin, lahat ng mga mind natin, meron tayong tinatawag na universal pattern and images common to all humanity. So, meron ako nun at meron ka rin nun. Ikaw meron nun, meron din yung kakilala mo. Yung kakilala mo, meron din siyang collective unconscious na pareho nung isa mong kakilala pa. So hindi ito pinag-aaralan at hindi ito tinuturo, pero ito ay namamana. So, kumbaga, namana mo ba ang itsura mo sa parents mo? Namana mo ba ang tangkad mo sa parents mo?
Namana mo ba yung body build sa parents mo? Namana mo ba yung nunal sa parents mo? Kung namamana natin ang itsura ng parents, may namamana rin tayo from one generation to another generation. Napansin niyo ba na kahit iba-iba ang kultura ng bawat, tao or sa iba-ibang mga kultura, pare-pareho ang story ng hero. 'Pag nanood ka ng mga Disney movies, makikita mo na kilala mo kaagad, ito ang hero. Kahit yung ibang mga tao sa ibang kultura or ibang nationality, sasabihin nila, ito ang hero. 'Pag nanonood ka ng movies, alam mo na, ito ang bida, tapos ito ang laban diyan, tapos merong transformation. Yung pattern na yon hindi yun random. It reflects what we call an archetype. So, itong archetype ay very important. If the collective unconscious yung namana natin, that is the foundation, then the archetypes are the visible expressions. Yung mga archetypes, ito yung nakikita natin. So, bawat isang tao merong archetype. So, imagine this. Kung si Freud, parang laging sinasabi na balikan natin ang childhood mo. Si Adler, parang motivational speaker na anong goal mo? Anong striving mo? Si Carl Jung naman, nagtaas ng kamay at nagsabi, guys, hindi lang kayong may issues. Lahat ng tao may built-in characters sa loob. At ang tawag natin dito ay parang archetypes. Ibig sabihin, iba-ibang personality ang nasa loob ko? Well, hindi naman ibang-ibang personality, pero iba-ibang aspeto ng personality mo at iba-ibang aspeto rin ng external environment mo. So, tingnan natin. Ano ba itong, archetypes? Hindi ito zodiac sign, hindi ito love language, hindi ito Myers-Briggs na trait inventory, hindi ito universal psychic pattern sa collective unconscious. Meaning, ito ang default settings ng psyche mo. Oo, may built-in cast ang utak mo. So, at last, para kang main character, tapos may iba-ibang aspeto ng pagkatao mo at sa mga nakapaligid sa'yo, meron ding mga cast yan. So, sa bawat buhay ng bawat tao, merong bida sa atin at may kontrabida. Merong sumasagip at meron tayong hinihingan ng tulong. Merong nag-aalaga sa atin. So, yun yung tinatawag natin na mga archetype sa collective unconscious natin. So, hindi iba-ibang personality natin, pero bawat isa sa atin parang merong hero. There's a hero deep inside your heart. Bawat isa sa atin may kontrabida rin. Bawat isa sa atin merong wisdom. Bawat isa sa atin merong nagna-nurture. At bawat isa sa atin meron tayong tinatawag na ito ang magbibigay ng fulfillment sa akin. And para makilala natin ang mga cast na yan, that's what we're going to discuss in the next video.